January 1, 2024, dumating na nga yung araw para pumunta ako ng Baguio. Nilalakad ko pala itong Balibago Complex kasi nandito yung sakayan ng van papunta ng Farmers Cubao. Yung terminal pala nila ay nasa gilid ng Jollibee. Wala na sila dun sa harap ng Target Mall kasi may issue yata sila dun sa place. Nakababa na pala ako ng Farmers Cubao. Eto, umakyat ako ng overpass. Umakyat ako ng overpass kasi nasa kabilang kalsada yung Victory Liner Terminal. Tips lang pala yung ilagay nyo sa harapan nyo yung mga mahalagang gamit kagaya ng pera at mga gadgets kasi alam nyo na kamay nilaan to, hindi natin kabisado ang mga tao. May pag-green pala dito kaya lang usok ng mga sasakyan. Bababa na pala ako ng overpass, nakikita nyo traffic talaga sa NCR. November pa lang pala nagbook na ako ng transient at ng bus ticket papunta ng Baguio kasi kung nasa peak season kayo mas mahirap makakuha ng transient at ng bus ticket dahil sa dagsa ng mga turista paakyat ng Baguio. Nakapasok na pala ako sa bus. Meron sila ditong free wifi. Ayun, nakikita nyo, yun yung password. 623 pesos lang pala ang ticket paakyat ng Baguio. Binabagtas pala ng bus ang kahabaan ng NLEX. Eto, nag-stop over pala kami dito sa may Tarlac yata to. Medyo pala traffic dito sa may Ordaneta. Yun, kumain pala ako ng Skyflakes kasi nagutom ako. Nandito na pala tayo sa kahabaan ng kalsada dito sa may La Union. Pugo yata to. Swabing-swabe pala ang takbuhan ng highway dito kasi napakapatag. Ito na pala yung yung Pugo, yung sa may paanan na ng bundok. Paakyat ito ng Baguio. Dito pala may fog na. Dito sa may Robertsville City. Nasa Tuba, Benguet na pala tayo. Yan, nakikita nyo, makapal na yung fog. At malamig-lamig na rin dito. Dumadaan na pala tayo dito sa Ben Palispis Highway. Zero visibility na pala dito dahil sa kapal ng fog. Literal na parang nasa langit ka na o nasa loob ka ng ulap. Sayang hindi tayo nakadaan ng Cannon Road. Nandun pa naman yung Lion's Head kasi mga light vehicle lang daw ang pwedeng pumasok doon. Since nag-commute tayo sa bus, dito tayo dadaan sa may Marcos Highway Tunnel. Ito yung welcome landmark papunta ng Baguio. During vacation or holiday pala, napaka-traffic dito sa daan na to. Kumpara kung dadaan kayo sa Cannon Road. Ang iba palang tawag dito ay Aspiras Palispis Highway. Kung makikita natin ay may roof structure ang tunnel na ito para protektahan yung mga travelers at yung mismong kalsada dahil nga sa lugar na ito ay landslide prone. After 7 hours nga pala mula Cubao, nakarating na ako ng Baguio. Mula bus terminal pala, lalakarin ko na lang yung transient kasi malapit lang naman. Mga 15 minutes lang naman ang layo kung lalakarin. Tsaka masarap din naman maglakad pag ganito yung klima at yung view. At higit sa lahat, makakatipid ka sa pamasahe kasi medyo pricey rin talaga ang taxi. Dumaan na pala ako sa TM Calao Street. Nasa loob pala tayo dito ng military cut-off. Hindi masyado mahirap ang lakarin kasi pababa yung kalsada. Pinili ko pala itong transient dito dahil napaka-affordable at napakalinis. Ito pala ang Ors Transient dito lang sa military cut. Nakapasok na pala ako dito, winelcome naman ako ni Ate Lou, yung caretaker ng Ors Transient. Para sa mga solo travelers, mas okay kung sa transient na lang kayo kaysa sa hotel na mas mahal. Dito okay na. Malaki na at sulit ang kwarto na ito para sa 600 pesos per night. Meron pala ditong sariling closet. Dito mo ilalagay yung bag mo, yung mga gamit mo. Kagandahan dito, walang ipis o daga akong nakita. Talagang napakalinis. Pumunta naman tayo ngayon sa sarili nating kitchen area. Katabi nito yung CR. Ayan, may libre silang tubig, may heater. Ayun, nakikita natin. Sa likod nito ay ang napakagandang view ng Baguio. I-check nyo na lang ang kanilang FB page kung gusto nyo mag-stay sa Baguio. Talagang napakalinis, maski ang CR, wala akong masabi. Dahil nga hindi pala ako nagtanghalian sa bus kasi ayaw kong kumain din ng marami kasi nasa biyahe. Kaya naglakad-lakad ako kung sandalin ng mga paa. Nagugutom na ako, maghanap ako ngayon ng kainan. Kasi hindi ako nagtanghalian. Malaking tulong rin pala ang Google Map ni Dora. Dahil hindi ko kabisado ang mga kalsada dito, ginamit ko yon. Ngayon ko naintindihan kung maraming mga taga Baguio ang naglalakad kasi napakaganda naman ng mga kalsada nila. Hindi kumpara sa atin na ang daming singit na mga motor,
traffic, grabe. May nakasalubong pala ako ditong lalaki. Ngayon, tinanong ko kung saan may masarap na kainan. Mali naman yung turo niya kasi sarado na daw. Pagdating ko dun sabi, pang umaga lang daw sila nagbubukas. Dito nahirapan ako kasi paakyat ang tarik ng kalsada. Wala akong choice kundi pumunta na lang ng SM Baguio kasi alam ko doon maraming pagkain. Tatawid lang pala dito tayo sa may pedestrian lane kasi napakahigpit ng regulasyon ng Baguio City. Napansin ko sa mga kalsada nila ang daming pedestrian lane. At marunong rumispeto sa mga naglalakad yung mga motorista, hindi kagaya sa atin o kaya sa NCR na walang habas kung magpatakbo. Andito na pala ako ngayon sa bukana ng SM Baguio. Hindi ko na nakuha yung entrance kasi napakarami talagang tao. Nag-take out na lang pala ako ng pagkain sa Jerry's Grill at dito muna ako tumambay kasi hindi rin ako nag-dine in kasi napakaraming kumakain doon. Maghihintay ka pa ng ilang minuto. Dali-dali na pala akong bumalik sa transient kasi pagod na rin at gutom. Kaya maglalakad ka, wala rin tricycle. Ngayon, taxi. Pero kung walking distance naman ang transient mo, pwede ka na maglakad. At matapos nga ang lakaran, nakarating na ako dito sa transient. Pagkain ngayon ako sa Jerry's Grill sa SM Baguio. Take na ako kain na yan. 8:80 ng gabi. Tingnan niyo ang temperature dito, 16 degree, kaya malamig. So, samahan niyo ako kumain. Hinati ko lang pala kasi napakarami yung servings para bukas ng umagahan may makakain ako. Yung palang nasa basong yun ay pakape ng Ors Transient. Galing daw yun ng Thailand. Tinikman ko, napakasarap. Dahil sa gutom at pagod, naparami yung pagkain ko. Tinutok ko pala sa mukha ko yung electric fan kasi parang ang sarap ng simoy eh. Pagkatapos ko palang kumain ng hapunan ay nag-ayos na ako para matulog dahil dapat maaga akong gumising para ma-explore ko ang Benguet at ang Atok.